Buksan ninyo ang inyong banal na kasulatan mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, Galatians chapter 1. Umpisahan kong basahin sa ika-6 na talata. I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ. But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed. For though I now persuade men or God, or do I seek to please men, for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. At ating pangbasahin mula sa ikalawang sulat ni Apostol Juan, ikalawang sulat ni Apostol Juan, the second epistle of John, verse 9. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. May the Lord add His blessings to the reading of His Word. Ito siguro yung napakagandang sukatan ng pamantayan kung sino ang kinaroroonan ng Panginoong Jesucristo. Ang pinto dito ay yung hindi lamang yung presensya ng Panginoon, kundi yung pabor ng Panginoon. Pag sinabi dito ni Apostol Juan na he that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Nasa Kanya na nagpapatuloy sa turo aral ng ating Panginoon Jesucristo. At yung presensya ng Panginoon na hindi lamang yun ang nandun sa kanila, kundi pati yung favor ng Panginoon ay sumakanila. Kaya kung tinatalakay itong paksang ito ay dahil nagaya rin yung mga nabanggit ko sa mga delegates doon sa First Quarter Convention na ang All for Jesus, the Trinitarian All for Jesus, Ecclesia of the Lord God, is now launching to na lumabas at ipahayag itong All for Jesus doctrine. Sapagkat kung inyong napapansin ngayon, yung mga churches, iba't ibang mga fellowship ay naiba ngayon kaysa doon sa unang pinangaral ng mga alagad ng Panginoon Jesucristo during the Apostolic Age. And that would start from the time when the Lord Jesus Christ ascended up to heaven and
sat on the right hand of the Father until probably in the second or even third century, no? Yan yung tinatawag na Apostolic Age. At gusto kong makita natin ngayon kung ano yung mga pinangaral, ano yung aral ni Kristo na dinala ng kanyang mga apostol na kanilang ipinangaral noong una, pangalawa, hanggang pangatlong siglo, first, second, third century. Ano ba ang mga ito? Dahil sinasabi ni Apostol Pablo na napakadali ninyong umalis doon sa aming pinangaral sa inyo na Ebanghelyo noong una. At kung mayroong ibang mangaral ng ibang Ebanghelyo na hindi kagaya ng aming pinangaral sa inyo, na hindi naman Ebanghelyo, siya ay pakasumpain. Maging yan ay kami o maging yan ay anghel mula sa langit. Kaya matindi yung pananalita dito ni Apostol Pablo ayon sa pagkasa sa kanya ng banal na Espiritu upang isulat niya yung salita ng ating Panginoong Jesucristo. So, ano ba yung aral ng Panginoong Jesucristo na ito na sinasabi dito na kapag ikaw sumasalansa sa turo ng Panginoong Jesucristo, wala sa iyo ang presensya ng Diyos. Wala sa iyo ang pabor ng Diyos. Kaya kailangan bawat sa atin ay manahan, magpatuloy, we should abide in the doctrine of Christ so that the Father and the Son abide in us. So, yan ang gusto lang kong makita natin sa hapon na ito. At gusto kong tignan natin kung ano yung mga iniaral ng mga apostol noong una against itong mga nangyayari ngayon sa mga iba't ibang congregation, iba't ibang churches, iba't ibang fellowship. Let's try to see the difference between the two. Siguro, ranasan nyo na yung merong exercise na madalas ginagamit ng mga speakers patungkol sa communication. Halimbawa, may sampung tao na kahilero na ganyan. Yung una nito, bubulungan. No? Kung anong binulong, bubulong ngayon itong una doon sa pangalawa. Tapos yung pangalawa, bubulong niya sa pangatlo. Yung pangatlo, bubulong niya sa pang-apat. Hanggang umawag doon sa dulo. No? At madalas, yung umabot doon sa dulo ay kaiba doon sa ibinulong sa umpisa. No? Na iba yung mensahe pagdating sa dulo. Kaya siguro, ganyan yung chismis. No? Chismis, pag lumayo, yung langgam, nagiging elefante na. No? So, kaya masama talaga yung chismis. No? Pero ito ay makita natin na through the different stages wherein a doctrine is being handed down from one generation to the other, makita natin na meron pagbabago. Merong natutwist hanggat iba na yung dumarating sa dulo na turo. Kaya nais ko na bumalik tayo doon sa una. Doon sa una na nakakatiyak tayo na itong mga apostol na ito ay sila mismo ay natuto sa Panginoon Jesucristo. Kaya yung sinasabi ni Pablo, hindi ito tinuro sa akin ng tao, hindi ito tinanggap ito mula sa tao, kundi ito ay ipinahayag sa akin ng Panginoong Jesucristo. So, ito yung first-hand information na dumating sa mga apostol. Subalit sa pagdating ng iba't ibang panahon, ay tila na iba. So, gusto kong tingnan muna natin kung ano yung mga
aral, kung ano yung aral ng Panginoon Kristo na itinuro ng mga unang-unang apostol. So what I did was to do a short research. So, nagsaliksik ako sa internet, tinignan ko yung history ng church, ng early Christian church. My attention was caught by the history as written by Pliny the Younger. No? Well, ito si Pliny the Younger, ito ay isang magistrate ng Roman Empire. Ito ay isang abogado. Ito ay isang gobernador din ng isang probinsya ng Roman Empire, no? Bithynia. At isa sa mga naging problema niya bilang governor ay paano niya i-persecute yung mga Christians. Dahil ang gusto ng Roman Empire, ang mga tao ay i-recognize nila yung emperor bilang Diyos. At itong mga Christians na ito ay kahit sila ay patayin, kahit sila ay pakain sa leon, hindi sila bibitaw sa kanilang pananampalataya na meron silang sinasampalatayanan na Diyos at ang pangalan ng Diyos na yan ay Jesus, the Messiah. At maraming mga sulat itong si Pliny the Younger na sinulat sa mga sa emperor, sumulat siya sa mga historians. So we know that the history as declared under the life of Pliny the Younger is very, very accurate. No? Dahil hanggang ngayon, daan-daang sulat pa rin ang nandoon sa mga archives ng history, yung sulat ni Pliny the Younger, no? Maraming epistula, no? Na nakalagay doon patungkol sa mga Kristiyano. So in summary, kung basahin mo lahat ng mga sinasabi ni Pliny the Younger doon patungkol sa mga Christians, una, maagang maaga, they would set a day, maagang maaga, ang mga Christians ay magtitipon habang nagbubukang liwayway, sila ay mananalangin sa pangalan ni Jesus. Sila ay aawit at magpupuri sa pangalan ni Jesus na kanilang Mesyas at Diyos. Pangalawa, itong mga Christians na ito, tinitiyak nila na whatever they say, they will fulfill. No? They always said the truth. Gusto nila na anuman ang banggit nila, anumang nasabi nila, yun ay kanilang matutupad. So ito sa buhay nila ay walang joke only, walang half-truth. No? Lahat sila ay nabubuhay sa katotohanan. Pangatlong observation patungkol sa mga Kristiyano ng panahon na yun. Si Pliny ay nabuhay from 61 AD to 112 AD. Nung mga panahon na yun, ang pangatlong observation mo sa mga Kristiyano ay sila ay nag-iibigan sa isa't isa. No? Pero doon sa unang observation, ay sinasabi doon na ang kanilang sinasamba, ang kanilang dinadalanginan, ang kanilang inaawitan ay ang Panginoong Jesucristo. Very distinct yan. Na sa umagang-umaga, bago magbukang liwayway, sila na ay nagtitipon-tipon upang sambahin ang Panginoong Jesucristo. Yan yung world history, which mainly was not written by any of the Christians.
dito sa Bible. Kung lumipat naman tayo sa Biblia, kung basahin mo yung Book of Acts, starting from chapter 1, until the end of the chapter, end of the book. Noong subukan nyo rin ito, if you have a concordance, no? There were 17 citations in the Book of Acts wherein you can read, sinasabi doon, they preached Jesus. They taught Jesus. They preached Christ crucified. No? Yan ang marinig mo doon. They prayed, they called upon the name of Jesus. They healed in the name of Jesus. Yung mga doon sa Acts chapter 9, no? Isa sa mga tungkulin ng mga Christians doon na ibibigay na kay Apostol Pablo na previously Saul, no? Kanyang pangalan. But on his way to Damascus, when he had all the authority, he had all the papers to bound everyone that is found, that is off the way, ibig sabihin, kabilang kay Kristo. Dahil yung Panginoon sa Kristo ay nagpakilala na I am the way, the truth, and the life. Lahat ng makabilang kay Kristo na yon ay si Saulo, who later became the Apostle Paul, had all the authority to bind them and bring them to Jerusalem and persecute them. Kaya doon sa Acts chapter 7, maski si Stephen, no? Si Esteban ay pinagbabato na under the authority of Saul, who later became Paul. So makita ninyo na sa unang siglo, yung mga alagad ng Panginoon sa Kristo, mga apostol, wala silang ipinangaral, wala silang sinambit, wala silang ipinahayag, wala silang dinalanginan, wala silang tinawagan, kundi ang pangalan ng Panginoong Yesu Kristo. Kumbaga, they were all for Jesus. Ngayon, puntahan natin ngayon ang mga fellowship, mga congregation. Mga congregation ngayon, ang kanilang dinadalangin na ay hindi na si Jesus, kundi ang Father. Samantala, ang sabi ng Father, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Hear ye Him. Nalipat na ang mga debosyon ng mga tao na dapat ayon sa unang siglo, ayon sa turo ng Panginoon sa Kristo, ang mga tao ay dapat manalangin, sumamba at magpuri at maglingkod sa Panginoon sa Kristo. Pero ngayon, kanino naglilingkod, kanino sumasamba, kanino nagpupuri ang mga tao ngayon? All their devotions are now directed to the Father. And some are directing their devotions to the Holy Spirit. While in the original doctrine of the Lord Jesus Christ, devotion should be focused upon the Lord Jesus Christ. Lumihis na. Pangalawang aking ginawa, tinignan ko ngayon yung mga awit, so yung mga contemporary songs. So, pinuntahan ko yung mga kanta ng Hillsong, Hillsong United. Tinignan, dahil napakarami yun, no? Yung nandun sa aking computer, 35 albums lang. Pero ang dami ng kanta yun, ng Hillsong. So, I cannot do all of that. Hindi ma-surveying lahat yun. So what I did was to take the top 15 Hillsongs.
chinek ko lahat yun. Of the 15 songs, only 3 mention the name of Jesus. Another 3 never mention the name of Jesus. They never mention the word Lord. They never mention the word God. The rest, yung siya, ay pagamat walang binanggit na Jesus, pero merong binabanggit na Lord, binabanggit na God. And that raises a concern because we seem to avoid mentioning the name of Jesus. Madali lang pamitin na ang bait ni Lord. Ang bait ni God. And you wouldn't have any problem mentioning that even if you're talking with Buddhists, Muslims, Hindus, dahil lahat ng mga yun ay meron ng pananalita rin. Abay ang Diyos. Abay ang Panginoon. At kung tignan mo yung mga nanalangin ngayon ng directed to the Father, if they were praying that during the apostolic age, they might be mistaken as Jews. Mga Hudyo. Sapagkat yung mga Hudyo, ang kanilang sinasabi na ang kanilang Ama ay ang Diyos. Doon sa John chapter 8, doon sa kanilang pakikipag-diskusyon sa Panginoon Kristo, patungkol sa sabi ng Panginoon, kayo ay ang inyong amang si Diablo. Sabi ng mga Hudyo, we are not children of fornication, but our Father is God. Itong mga Hudyo, pag manalangin, sila ay nag-address sa Ama. That wouldn't make them different from Jehovah's Witnesses. Diba? Mga Muslims, mga iglesia ni Manalo, they all address their prayers to the Father. Ano pagkakaiba pa nila? No? So, kapag i-compare mo ngayon yan sa original doctrine ng Panginoon Kristo na dapat ang panalangin, ang pagsamba, ang pag-awit ay nakafocus sa ating Panginoong Yesu Kristo. So, kapag halimbawa, meron tayong panauhin dito na Muslim, aawit tayo ng wala naman na mabanggit na pangalan ni Jesus, he can join us. Pwede siya, tuwa-tuwa yun. Then okay lang. Because whatever we express in the song, they would like that also, as long as there's no mention of the name of Jesus. Madalas din narinig ko ito, I have accepted God in my heart. Pero anong God ang iyong tinanggap? Then every one of us should receive the Lord Jesus Christ. John 1:12. No? Ang tatanggapin mo doon ay hindi ang Diyos Ama. Ang tatanggapin mo doon ay hindi ang banal na Espiritu. Ang tatanggapin mo doon ay ang Panginoong Yesu Kristo. The context of that verse is, you receive the Lord Jesus Christ in His fullness. Yan yung context yan. Kaya, kung sabihin mo lamang na, tinanggap ko ang Diyos sa aking puso, ayunan ka rin ng mga Hindu. Sabi na, anong tinanggap mo? Si Krishna? Anong tinanggap mo? Si Buddha? Anong tinanggap mo? Si Allah? Because you're not mentioning any name. You're not really identifying the Lord Jesus Christ.
Because the mark of a true Christian during the apostolic age is they always make mention of the name of the Lord Jesus Christ. Tayo ay nabubuhay sa huling mga araw. Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy sa 1 Timothy chapter 3, na sa huling mga araw, isa sa mga katangian ng mga tao ay they will be lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. Sa huling mga araw, wala nang mga ateista, no? Wala nang mga atheist, wala na yung mga naniniwala na walang Diyos. The fool said in his heart, there's no God. So, sa huling mga araw, lahat na merong uri ng kanyang pagka-Diyos. No? Each one will have a form of godliness. Subalit, anong uri ng pagkaka-Diyos? What form of godliness? Dahil sa huling mga araw, ang dami ng pagsasabi na napakabuti ang Diyos, napakabuti ang Panginoon. May mga artista, papalit-palit ang asawa, pero nagsasabi, mabuti ang Diyos. Yung malaki ang kinita ng katulyan. Mabuti yung siguro kailangan maalaala natin yung nasa itaas. Why can't we mention the name of the Lord Jesus Christ? No? Meron na nagsasabi, mabuti ang Diyos, pero hindi mabitawan yung alak. No? Mabuti ang Diyos, pero hindi mabitawan yung sigarilyo. So there will, each one of us will have a form of godliness, but we deny the power thereof. We love pleasures more than we love God. Ang problema sa mga present-day churches ngayon, inuuna yung lovers of pleasure kaysa lovers of God. Inuuna yung enjoyment bago yung commitment kay Jesus. Kaya yung darating na unang pinakamagaan na bagyo, tangay na sila because there's no more enjoyment. They only come to church for enjoyment. They never come to church for commitment. Yan yung problema ng present-day church natin ngayon. There's no more. Bagamat ang dami sabi, we are a Christ-centered church. Pero tignan mo, they never mention the name of the Lord Jesus Christ. They never pray to the Lord Jesus Christ. They never sing songs to the Lord Jesus Christ. It is a Christless church. No wonder, yung 7 churches na sinulatan ng Panginoon Jesucristo doon sa Revelation chapter 3, no? Ay yung mga different churches na yun, in a way, they represent the different ages of the church, no? During this age of the church na tinatawag. Yung pinakahuli na iglesia ay siyang nagsasalarawan sa present-day church ngayon. Ano yung church ngayon? That's the church of Laodicea. It's a lukewarm church. No? It's neither hot, it's neither warm. It's neither hot, it's neither cold. No? Dahil may pagkakataon na kumisan, dumadalangin kay Jesus. Susunod, dadalangin sa Diyos Ama.
susunod, dadalangin sa Diyos sa Espiritu Santo. At yung mga Katoliko, dadalangin pa sa mga santo at mga santa. Hindi nakapokus. Ang kanilang pagsamba, ang kanilang panalangin, ang kanilang papuri sa ating Panginoon Jesucristo. It's a lukewarm church. It pictures the present-day church. Pero ang matindi doon, it's a Christless church. You know why? Sabi ng Panginoon sa Revelation chapter 3 verse 20, kumakatok. Kumakatok sa church. No? Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens his heart, I will enter into him, and I will sup with him, and he will sup with me. Ang Panginoon Jesucristo tila nasa labas na ng mga iglesia. Naipwera ng Panginoon Jesucristo na dati ang Panginoon Jesucristo na siyang nagtatag ng iglesia, siya ngayon ay nasa labas. Because they are no longer focusing their worship, their prayers, their songs unto the Lord Jesus Christ. Naiba na, no? Pakinggan ninyo yung mga prayers ngayon. They only mention the name of the Lord Jesus Christ as an adjunct, no? Attachment lamang. Father, in the name of Jesus. Para lang, nakakapit na lang. But prayer is not addressed to the Lord Jesus Christ. Samantala, doon sa original, the doctrine of the Lord Jesus Christ, the gospel that was preached by the early church, by the early or the apostolic believers, ang kanilang pinangaral, ang kanilang sinamba, ang kanilang i-preach, ang kanilang itinuro, ay walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. So where are we now? Tayo ay, when I say tayo, itong present day, no? Christendom, nawala na sa Panginoong Jesucristo. So it's about time. Gawain natin ay paibalik ang Panginoong Jesucristo, manatili tayo sa aral ng Panginoong Jesus, ng Panginoong Jesus ang siyang maging focus ng bawat pananambahan ng bawat iglesia. At yan ay napakalaking gawain natin, sabi ko nga doon sa convention. Hindi madali yan. Maraming kakalaban sa ating papangarap. Subalit, ito ay aral ng ating Panginoon Jesucristo. At kung tayo ay nagpapatuloy sa aral ng Panginoon Jesucristo, sinasabi ng Panginoon na nasa atin ang Diyos Ama, nasa atin ang Diyos Anak. Kaya kinakailangan bawat sa atin ay siyasatin natin ang ating mga sarili. Ano ba yung ating pananampahan? How is our individual devotion? Kanino nakafocus? Because while the Lord Jesus Christ is outside of the church, knocking, let me come in, let me come in. That does not excuse us to let the Lord Jesus Christ also come into our hearts. Kinakailangan ang Panginoon Jesucristo rin ay dapat nasa ating puso. Hindi lang nasa loob ng iglesia, hindi lang kasama natin ang Panginoon Jesucristo dito sa ating kalagitnaan, because where two or three are gathered in His name, He is there in the midst of them. We should also be in our hearts. Siyang dapat din na umiiral sa ating mga buhay, tayo rin ay dapat nagpapatuloy sa aral ni Kristo ng ating buong buhay ay tunay na may talaga natin sa ating Panginoon Jesus at tayo mabuhay bilang all for Jesus. Kung yan ang maging aral na ating tutuntunin, nakakatiyak tayo na the presence of the Lord is with us, and also the favor of the Lord Jesus Christ is also with us forever and ever and ever. Shall we all stand? Lord Jesus,
narito ka sa aming kalagitnaan. Subalit, higit pa doon, Panginoon, Ikaw po ay nasa aming mga puso. Nais namin, Panginoon, na makapagpatuloy kami sa aral mo, sa doktrina mo, Panginoon, that everything that emanates from our lives will be totally devoted to you. Whatever we do, whatever we say, anuman, Panginoon, ang aming mga gagawin, anuman ang aming mga dikain, yun ay gagawin namin alang-alang sa iyo. At pinangako mo, Panginoon, na kapag ginagawa namin yun, hindi alang-alang sa tao, kundi alang-alang sa iyo. It's your promise, Lord, that we shall receive the reward of inheritance, for we serve the Lord Christ. Panginoon, tulungan mo po kami ng aming buhay ay tanging ikaw lamang ang may tangkad. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aming masampat. Tanging ikaw lamang, Panginoon Jesucristo, ang aming tawagan. Sapagkat walang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat naming ikaligtas, kundi ang iyong pangalan, Panginoong Jesus. And whosoever shall call upon the name of the Lord Jesus Christ shall be saved. And so, Lord, we just commit everything that we have heard today based on your doctrine, even from the early stage of the church. Lord, help us to walk in your word. Lead us, Lord, to your path of righteousness for your name's sake. Help us go through life, Lord, to live by faith. And Lord, we ask you, and by now, Ikaw na po, Panginoon, ang magdulot sa amin ng mapayapang buhay, magandang buhay, pinagpalang buhay, Panginoon. Ikaw po ang bumubuo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw po ang bumubuo ng tahanan ng bawat isa sa amin. Ikaw po ang bumubuo ng aming kabuhayan upang kami, Panginoon, ay mga mabisa mong alagad at mga alagad mo, Panginoon, na nagkakagumpay laban sa sanlibutan na ito. And this is the victory that overcometh the world, even our faith in you, Lord Jesus. Kaya, Panginoon, Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng kakayahan na hindi kami mailigaw, kundi manatili kami, Panginoon Jesucristo, na nanatili hindi lamang sa iyong aral, kundi nanatili sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, ay nanatili rin sa amin. Because if you abide in you, you will abide in us. And so, Lord, we shall be with you forever and ever. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, thank you. Hallelujah.